Hello mga kasayan, welcome here sa KSY Makati. I'm Coach Harold, this is Coach Dave. I'm Coach Dave. So ngayon, magtuturo kami ng leg workout sa mga participant ng 12 Weeks Challenge. So ito guys, yung ating participant. Ma'am, your name po? Hi, my name is Erica. My name is Patricia. Hi, I'm Gerard. Hi, I'm Grace. Hi, I'm Martin. So ngayon, bago yung mag-start, magtuturo namin ng ibang Mobility. dynamic stretching. And Bago mag-start ng kanilang workout. So mamaya, meron kaming 5 station na machine na gagawin nila. And then si Coach Dave yung mag-demo nun. So Coach Dave, stay mo sa ano lang yung para saan yung gagawin nilang workout. workout. Yes, so para mamaya so malaman nila kung ano yung mga specific muscle na tatargetin sa workout na papagawa natin. So yun, mag-start muna tayo for stretching and mobility para at least before tayo mag-start, medyo ready na yung muscle natin and maganda yung mobility and stability natin mamaya. So start tayo kay Coach Harold. Okay. So guys, siguro nga dito sa sa foam roller, alam tayo sa quads lang tapos glutes. Para ma-activate lang sila ha. So yung gagawin natin dito, so yung sa quads natin ito. So zone 1 hanggang mid leg. So mid leg hanggang singit yung zone 2. Okay? So pagka-pesto kayo dito sa foam, ito, lagyan niyo yan above your knee. Tapos naka-planking position. Other knee naka-spread out ha. Tapos tong leg naka-flex na ganito. Okay? So roll siya pag ganito ha. So since prior to workout, yung roll niyo mabilis para ma-activate ha. So again, zone 1, diba? Above your knee hanggang mid leg. So kahit ba lang 5 counts lang. Then after 5 counts, into sakit ng leg. Tapos gawin niyo to. Okay, 10 counts. After 10 counts, proceed na hanggang zone 2. So mid leg hanggang singit. Yan. Okay. Sige, Hanggang yan, sartorius, no? Ano muna? First, 3 muna. Kulang tayo sa foam eh. So, tatlo muna. Dalawa? Dalawa lang muna. Hindi, tatlo. Tatlo na. Okay. So, ma'am, yan. Ikaw muna, ma'am. Okay, go. First, sino ba? O gusto nyo, dalawang babae, isang lalaki. Sir, ikaw na dito. Sige, lagay ito ma'am, above your knee. Ito Then, zone 1. teka. Ito yung zone mo, above your knee. Yeah. Yes. I cannot be a statistic. I manifested the motive, the mission. Had got sick of niggas sitting around and just wishing I roll up the sleeves to get out and go get it. Some kept So, switch other leg. Pag masakit yung quads nyo, tight muscle yun. So, ito yung purpose na ito. Para ma-release yung tight muscle. be pushing some blind to the vision, but I had to keep for the doorway existed. Way up the ladder, they can't even fathom the purpose. I'm setting it permanent, infinite. Why you think I had to go and get Timothy? You can't avoid the So, mamaya itong form na ganito. So, upuan nyo lang to. So, right hand muna. Tapos right foot, patong sa left knee. Okay, ganito ha. Okay. Tapos left hand, push tong left tong right knee ha. Tapos yung katawan medyo nakaling sa right side. Okay. Tandaan nyo. Roll nyo na yung buong glutes yung buong glutes. Yan ha. Again, focus nyo sa may glutes area nyo ha, sa may right cheek. Yan. Tandaan nyo, right hand, left leg. Okay, go. Left hand, right. Sige, 10 counts, tapos switch. purpose. I'm setting it permanent, infinite. Why you think I had to go and get Timothy? You can't avoid the future when it's imminent. You can keep the loathing and the sentiment. Some way too locked in to be giving attention to DUI. I won't stop at the limit until I die. Make my mom. Actually, ito yung common exercise natin lagi sa legs. So number 1 lagi inuuna natin is squat. Kasi alam naman natin ito yung isa sa pinakamahirap na exercise. Which is, siyempre, nandoon yung gusto mo makapag-PR ka at the same time, pagkatapos nito, yung the rest na exercise na gagawin mo, alam mo parang naitawid mo na yung yung pinakamahirap na exercise sa leg. So, kadalasang ginagawa natin is yung squat. Pero kasi, depende. So, hindi lagi leg, hindi kagad squat minsan inuuna ko. So, minsan hinuhuli ko yung squat. Kasi, unang-una, bodybuilder ako eh. So, nandoon yung challenge. So, ngayon, kadalasan ang ginagawa natin pag nag-squat tayo, so, syempre, kailangan natin ng rack. Diba? Yung iba, pag naglalagay ng rack, sobrang taas. Ako hindi. As much as possible, mas mababa yung rack sa shoulder ko. Kasi, bakit? Para pag nag-unrack ako, at saka nagre-rack ako ng bar or ng weights, hindi ako nahihirapan. Okay?
Kumbaga, alam kong sakto lang siya pag binalik ko. Hindi yung kailangan ko titingkayad ako para maibalik, titingkayad din ako para tanggalin. So gusto ko, dito ako nag-start sa ilalim, lagi. So yung stability ko kailangan na doon. Before ko siya i-lift, alam ko yung stability ko na sakto lang. Or yung stability ko na ready na. So kailangan din natin ng safety rack. Coach, mabigat eh. O yung rails na tinatawag. Okay, yung safety rails. So kadalasan yung iba nag-safety rails, coach, baliktad. Yan. 'Di ba yung kadalasan yung iba naglalagay ng rails mataas, yung iba mababa. So titingnan niyo rin kung bakit ginagawa ng ibang member or ibang nagbubuhat yung ganong level. It's either na baka mamaya yung iba kaya mataas, it's either na mayroon lang siyang gustong subukan na bigat para at least safe lang siya kung hindi niya kayang ibaba, di ba? Ako kasi ang ginagawa ko, nilalagay ko sa as much possible. Hindi lalapat yung bar sa rails. Kasi nagiging problema. Bigyan ko kayo sample kung bakit. Bakit nagiging problema 'yan? Bigyan ko kayo ng sample bakit nagiging problema minsan yung rails Kasi for example, ito, ganyan kataas. So gusto ko mag-dip squat. Or tinatawag naming ass to the grass. So for example, hindi ko napapantayin So haalisin ko yung yung bar. Then pag nag-squat ako, mapapansin nyo, pag sobrang baba, ayan, kaganyan, hindi pa siya tumatama. So okay pa siya. Wala pa siyang problema. So ito yung mga nagiging problema. Bakit ayoko na mataas ang rack? Kasi, pag in-unrack mo na siya, pag i-lift mo na siya, kapag minanover mo na siya pababa, mapapansin nyo, yung iba, tumatama sa ganito. So, minsan, hindi naman sabay yung landing ng bar eh. May nauunang left, may nauunang sa right. So, minsan, pag tumama siya, wala na, nahihirapan ka na. Yung stability mo pataas, sira na yon. So, nagkakaroon tayo minsan ng injury sa lower back. So, nai-stress ka agad ng lower back. So, as much as possible, etong rails natin, mababa. Huwag kayong matakot kung mababa. Alam niyo bakit? Pwede niyo naman pwede niyo naman ibagsak eh. Pag binagsak niyo, may space pa rin naman sa ilalim, hindi naman kayo maiipit eh. And tsaka yung common mistake ng mga coaches or yung ibang nagwo-workout. For example, kasi hindi tayo pare-pares ng skeletal muscle. So merong iba tinatawag ng overpronate, oversupinate, bow legs, tsaka ano ba yung coach? Knock knees. So pike, tama? So may time na mapapansin nyo, hindi pare-pares ng stance. Okay? Pero may tinatawag kasing parang universal stance sa squat. So halos kadalasan makikita nyo siya sa mga functional. More on functional, nakikita ko yun ang kadalasan ginagawa ng squat nila eh. Pero sa bodybuilder kasi maraming stance. May wide stance, may narrow stance, may wide knee stance na tinatawag. So yung wide knee stance ata yung ginagawa nilang universal stance. So ganito yun. So mapapansin nyo, yung legs ko naka 45 degree pero narrow. Okay? Narrow siya. Ngayon, ang movement ko, kailangan yung knees ko palabas. So, halos lahat kayang gawin to. So, yung iba, may mga coach na dati, unang-una ko napapansin, lalo na pag galing sa functional, ganito yung squat na stance nila. So, good siya. Walang problema yon. So, yung iba kasi pinagtatalo-talo na yung stance. Ngayon, lahat naman ng stance, goods naman lahat yan. Depende naman sa specific muscle na tatargetin. So, ang akin kasi, ang ginagamit ko is wide stance. Bakit? Kasi gusto ko, tinatamaan lagi yung glutes. So,
gusto ko na-activate na yung glutes ko pag i-squat ako. At the same time, mas priority ko yung lateralis muna. Yung gilid, yung parang padding. So, wide stance ang stance ko lagi sa squats. Nag-start ako. So, yan. So, before nyo kunin yung bar, make sure na naka-engage yung core and engage your lower back. Okay? So, kuha mo na hangin. Inhale. Engage your core and lower back. Then, unwrap. Yung iba, ang ginagawa, pag unwrap, diretso ka agad baba. Huwag niyong gagawin yun. Pakiramdaman niyo muna yung weight kung kaya niyong ibaba. Okay? So, for example, kaya niyong weight. One step backward muna, isa. So, make sure na naka-position yung legs nyo. So, ako, iwa-wide stance ko siya. 45 degree. Then, before ako mag-maneuver, inhale. Don't forget your breathing. So, importante yan. So, inhale muna bago bumaba. Inhale. Then, engage your core. Tilt ng konti. Then, down. Hold your breath. Then, pagdating sa baba, mag-sobrang tagal, okay? As much as possible, 1 seconds lang. Or 0.5 seconds. Huwag sobrang patagal. Kasi uno na pagbaguhan kayo, medyo mahirapan kayo. Baka mamaya, pagdating sa baba, hindi nyo nakapala kayang itaas, okay? Again, isa pa. Inhale. Engage your core and lower back. Then, down. Up. Okay? So, yung iba ang ginagawa, chin down, yung iba naka chin up. So, pares naman tama yun eh. Walang problema doon. Depende kung saan ako komportable. Make sure na yung core nyo at saka yung lower back nyo engage. Okay? Then yung skeletal muscle from knees to ankle and ano tawag ito, coach? Thoracic. Tama. Pelvic. So, kailangan naka-align siya. Kasi merong iba kasi, naka-wide squat, pero naka-wide stance. Ngayon, pag nagmoba, ang movement niya, paloob. Doon pumapasok yung iba, mayroong difference sa skeletal muscle like neck knees. Okay? So, yun. Start mo tayo kay Coach Harold. Coach Harold, tara. So, ayan. So, yan. Mapapansin niyo si Coach Harold. Yan. So, ito, bakit konti yung stretching ko? Kasi, yung first na attempt ko sa workout, siya yung mobility na ginagawa ko. So, nag-high reps ako lagi. It's either 30 reps or 20 reps. Okay? So, dito pa lang, mas maganda na yung nagiging warm-up ko. Kasi dito, kinukuha ko na yung stability, yung mobility, at saka yung endurance ko, mas re-ready ko na for the first set. Okay, so Coach Harold, tara try natin yung 20 reps muna. In history, remember why you had started and finished it front line. You know, Slimity militant preach. I'm back off of the collar of the leash. Took it and I adopted the game. I should get a check from the state every week. Work ethic, I climb to the peak and repeat. No burnout, I'm constantly leaking the heat. They sending it, packing and shipping. Iba-iba sila ng technique pagdating sa pag-handle ng bar. Yung iba, lower yung bar. Yung iba, higher yung paglalagay ng bar nila. So, hindi talaga pare-parehas eh. So, eto si ate, ang lakas niya sa ganung position eh. Hindi ko yung ginagawa kasi pag sobrang bigat na, hindi ko na kayang i-handle yung weight sa kamay. So, it's either na mapilaya na ako. So, talagang at the top ako ng traps. Nakapatong yung bar ko. Maganda yung first workout namin kasi it activated our glutes and also our quads. Very good din yung progressive overload kasi it makes sure na lalaki talaga yung muscles. Yeah. Chill lang, light work. It's very very good to activate your glutes, lalo na when it comes to legs. So yeah. Dalawang exercise lang ba? Sabi? Dalawang exercise lang ba? Medyo nakakahiya. Sa afternoon, wala na. Kaya naman. Okay naman. Hindi, ibig sabihin, challenging but isang exercise na lang yung demo. na-appreciate ko yung Dire-diretso na. pagka-coach kasi natutunan ko yung tamang form.
Narrow. It's actually Dito ko nakahiga. pretty Nakahiga ka. invigorating. It gets the blood pumping. Ito sir, ano to? Dire-diretso na to. Hopefully this Kasi gets, nga, parang hindi kayo mag-cool down kasi group exercise eh. Parang, ang gagawin pala natin ngayon, ano no? Group leg workout, no? So parang, ano siya, station by station. Okay? Sir, Sir Jed, tara, dahil station by station tayo. So, ilang kayo? 5? 1, 2, 3, 4, 5. So, meron kayong station for leg exercise. So, lagay muna natin si Ma'am Grace dito. Ma'am Grace dito ka saan? Yes, sa leg press. So, ayan guys, mapapansin nyo bakit may ganito siya kasi pang malaking tao eh. Tsaka yung stopper niya masyadong mataas. So, kapag wala na nito, bitin yung movement niya. So, kaya naglalagay kami ng DIY. So, ayan. So, gagawin natin dito, wide stance tayo. Kasi mas gusto ko na de-develop yung mobility ng pelvic. My ego won't allow. I'm still fulfilling dreams of my inner child. I know it make them proud. Sometimes I think it's wild. Could've chose a lane that wouldn't have took as long. Without the up and downs, what would I have found? I guess I never. So dito sa close stance, yung specific muscle na tina-target niya, syempre lahat naman na-activate yan eh. Pero mas nag-activate dito yung vastus medius ng quads. Then syempre, yung hamstring sa pull din dyan, and then yung glutes. So, pero ito yung pinaka-target niya, vastus medius. So, tama natin. And yung 10? Hindi, 5, rectus femoris. Okay? Never know, but fuck it, this is now. I've been at the check, I've been in the lab, I've been in and out, I ain't weighing in. I'm the biggest I done been, I'm the biggest all around, ain't no room to doubt. Cause the second that you laid it in, it's never moving out, tell them move around. If you ain't trying to make it big, you better make it out. Point is, no, I have no time, I have no time. So, ayun guys, actually yung ginagawa namin ngayon, naka-circuit, giant set na to eh. So, dahil group exercise siya, so para hindi mag-pull down yung muscle, so yun, request nga ni Coach Harold na gawin naming giant set. So, dire-diretso siya more on quads, okay? So, meron tayong exercise na 5 na magkakasunod. So, yung last natin is yung walking lunges. Hintayin lang natin yung iba rito para at least pagdating doon, makita niyo yung paano yung maneuver or paano yung movement na gagawin natin. Bukod sa ibang movement ng walking lunges. You better make it out. Point is, no, I have no time. So, ayun. Coach Harold, ito na. Ito yung pinaka-last na sa quad. Paano to pang finisher lang, walking lunges? Walking lunges, finisher. Ito yung last. So, ito yung actually ito yung height ng karamihan. So, kung ano yung height natin, yun yung binibigay namin. Kasi, alam mo yun, so paano ko mag-i-improve kung yung pinakayong exercise o yung isa sa pinakamahirap na exercise, iniiwasan mo. So, ito, bakit napili namin yung walking lunges? Kasi yung stability rito, mas okay, mas na-manage. Kaysa stationary. Stationary kasi medyo, kahit ako, hirap ako sa stability pagdating stationary. So, sa walking lunges, one at a time. Ika nga. So, medyo mahaba-haba itong dadaan natin. Sir, pakita mo nga kung gaano kahaba. Balikan yan, ha? Hindi yan isang step. So, ang one set natin is from here, from point A to point B, from point B to point A. Okay? One set yon. So, walang daya ng hakbang dito, ha? So, kailangan dito yung hakbang dito yung sakto lang, ha? Huwag sobrang wide. Ngayon, kung gusto nyo iklian, okay lang. Mas maraming step yon. Pero, syempre, kukunin natin yung tamang angle, okay? So, dahil nakapantalon ako. Coach Harold, ikaw na, dali. Nakapantalon ako eh. So, ayan. So, bakit napili ko itong, yung ganitong movement? Ang movement natin is pa diagonal. Yan. So, yan. So, ulit. Okay. So, ang step natin, maglaland is yung heel. Okay, tandaan nyo ulit. Okay, again sa coach. Heel, then tiptoe, then make sure na naka-upright yung katawan. Bakit? Kasi, actually, sa dami natin ginawa ng exercise kanina, na-activate na lahat. So, mas na-activate din natin yung glutes. Okay? Yung medius, activate siya dito. Okay? Kaya gusto kong gamitin is yung diagonal na step. Okay? Good.
Okay, good. Furthermore, we doing this for y'all. Rapping stress, but it feel great. When you up, but when you in a slump, you get real low and can't think straight. Put it all in each mixtape. So many long nights in my mother's house. Trouble boy, bring the trouble now. Since V1, I've been double down. Life's a gamble till we part ways. When we win, we just. Guys, okay ba? Okay ba kayo? Kaya pa yan? Kaya ba? Kaya pa. Okay, last na lang tayo ha. Ano tayo? Hamstring sa glutes. Hamstring and glutes. Yo, si Coach Harold na bahala sa hamstring. Okay. At saka sa glutes. Okay. So, siya na magbibigay na So, dito sa labas, gagawin nyo, dalawang machine. Ito, lying leg curl, saka seated leg curl. And then, yung next 3 dito. So, hip thrust machine. Ito yung pangatlo, hip thrust. Sino mo mag-3 sets? Standing adductor machine, saka glute kickback. Yun na yun. As na yun. Parlay, build a pot till it pays back, and then it pays off for all of our pain that we downplayed. Just to maintain, so that I avoid a breakdown. But you can't run away when you paving the way. Gotta navigate through the dark lanes any way that you can, just so you can find a light to the path. Write you a plan, get right to the plan, seek help, but you. So guys, ano, kamusta? Kamusta yung workout? Ha? Okay ba? Ulit ba? Ulit? Ayun, first time yung maka-experience ng ganong circuit or tinatawag ng a giant set sa legs. Pero hindi naman siya mabigat Hindi namin binigitan kasi nga alam namin medyo mahirap eh. Actually mahirap siya, hindi siya medyo mahirap. So, ewan ko lang kung natutuwa sila sa ginawa namin. Kasi sabi kasi group exercise, group workout eh. So, kailangan hindi mag-cool down yung muscle. So, Lalamig kasi yun. by request ni Coach Harold kasi. Di, actually yung ginawa niyang program, ginawa ko na rin yun eh. So, ang talaga siya, ang focus talaga nun is ma-develop yung ano nyo, yung muscular endurance, especially sa legs nyo. Pero ano siya, hindi siya pwedeng gawin ng sobrang bigat ng weight. Kasi pwede kayong ma-injury. So yung saktong weight na kaya niyong buhatin on the specific counts na binigay sa inyo. Yan. So pumapasok yung ano din pwede pumasok din yung RIR. So pwede rin pumasok yung failure. So, kung ano yung kaya, walang sapilitan. Pero yung first set, kailangan ma-reach mo talaga yung yung counts kasi doon natin dine-develop yung mobility Tsaka winawarm up pa yung muscle mo. Hindi pa naman totally talaga na ma-maximize yung strength mo doon. So 'di ba sa katawan natin, meron tayong 'di ba, dalawang type na muscle. Yung type 1 saka type 2. Yung type 1 'di ba yung slow twitch, type 2 yung fast twitch. Yun, guys, yung ginawa niyo 5 workout na yun, doon siya na-develop So pwede pala yung ganung approach, no? So pwede pala ma-develop yung type 1 saka type 2 muscle fiber. So hindi na siya yung mabagal lang. So meron ding fast twitch din. Tsaka yung yung period of time ng rest, hindi mahaba. Pero yung ganong klaseng workout, kung ulitin nyo, mas okay siya ng siguro mga twice a month lang. Twice a month lang. Twice a month. Kasi siya, para siyang form ng circuit, diba? So nakapagod. So gawin nyo lang to in case in the future siyang gawin, twice a month lang. Or it's either, for example, nagmamadali kayo, kulang kayo sa oras, tapos meron kayong mga lakad, talagang kailangan nyo matapos. So ayaw nyo skip yung workout, gawin nyo siya, matapos nyo siya within 30 minutes. 30 minutes kayo 30 minutes, tayan tapos yun. Pero wag niyong bigatan. Yun na. Okay. So at least nandun yung quality workout na hindi kayo na-injury. So yun. Ayun, ano masasabi niyo guys? Wala. Sir, anong feedback sa ano? Ano ba ang feedback? Feedback, anong masasabi mo sa workout natin, Ano naman? Nanginginig pa ako. Akala ko kanina, lakas-lakas. Akala ko kanina, parang minamani mo yung workout. Yun yung ginagawa yung type 1. May siyang strength pero yung type to muscle endurance, yun. Tama. Kaya kanina, sabi ko kanina, bigyan to ng dumbbell, parang hindi nahihirapan sa pinagpagawa natin. Matrain yung type 1 sa type 2 muscle. Pwede palang ganun, kaya pala, pwede. Hit na hit yung muscles today, like hams, glutes, it's all burning. So today is a good day for leg day talaga. Parang medyo kulang. Joke lang. Pain. Pero masarap. Masarap na pain. Ano yan? Out of your comfort zone? Ano? Masaya naman. Nanginginig yung muscle. Masarap yung pahinga ko mamaya. So, sakto, no? Sunday, rest day. So, at least kahit paano, nakapag-workout kayo ng maganda. So, kailangan nyo magpamasahe mamaya. Di ba? So, yun. Shoutout nga pala sa mga taga
sukat, Purokdos, and sa family ko. Then, follow nyo naman ako sa Get Fit with Coach Dave and Coach Harold, syempre yan. And KSYN Makati, Elite. Let's go!